Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Olivia. At ito, ang aking secret file. Isa akong anak ng pastor. At alam ko na ako ang black sheep sa aming pamilya. Marami akong naging boyfriend at lahat sila long-term relationship. Pero ewan ko ba kung bakit ako attracted palagi sa troubled man. Kung hindi babaero, sa losers ako napupunta. Yan ang naging cycle ng life ko. Until nakilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Jacob. Si Jacob ay isang Amerikano. Gwapo siya. He has this set of blue eyes. At napakabait. Nakilala ko siya sa isang dating site by accident. By accident, yes. Because I wasn't there to look for someone. Nag-sign up ako sa dating site na yon para i-check kung ano ang relationship status ng boyfriend ko noon. Dahil nahuli kong may mga kachat siya galing sa site na ito. I think yung profile ko was created 5 years before I met this guy. So isang araw nasa trabaho ako at hiningan ako ng social security number ng HR namin dahil na-misplace nila ang file ko. Kahit ako hindi ko alam ang number ko, so nag-try akong mag-login online. Kaso nakalimutan ko yung password. So nag-request ako to reset my password at yun na nga ang link na yon was sent to the same email I used to sign up sa dating site na yon. Pag-check ko ng email, meron akong nabasang notification from someone. Yes, and this was from the dating site. This someone sent me a message kaya napalogin ako out of curiosity. The message was from Jacob at ang sabi, "Hi there, I really love your profile and I wanna know you more." So ako naman, dali-daling nag-check ng profile niya. Nako, ang gwapo. Yun nga lang, may anak siya. Sabi sa profile niya, his daughter is number 1. Now, kung okay lang daw sa babae na number 2 lang siya, then may possibility for a relationship. So I responded to his message and said, "Hey, thanks for showing interest. I just checked your profile and I think you're cool but sorry. I'm not really looking for a relationship at the moment and I'm not in this site too. You just got lucky I happened to check my email for some important stuff so I saw your message." At that time, active ang status ni Jacob online. So mabilisan siyang nag-reply. Sabi niya, "Hey, I know you're not on this site often, but do you have Skype?" At doon na nagsimula ang aming kwento. Nagve-video call kami as friends. Basta yung kwentuhan namin about life, work, and our past relationships. Sobrang bait ni Jacob. Iba siya sa mga puti na nakachat ko dati. Hindi siya bastos, hindi siya nanghihingi ng sexy pictures, at hindi nag-open up ng mga topic about sex. Then 2 weeks of chatting, nagsabi siya na, "Hey, I'm going to the Philippines. Can you meet me in Manila?" Sa mind ko, wow! Meet agad? Ang haba ng hair ko, lilipad agad siya dito to meet me. So ang sabi ko, sure, in one condition. I will pay for my ticket and hotel. Nagulat siya. At ako lang daw ang Pinay na nakilala niyang ganun. Sabi ko, ayoko na ikaw ang magbayad dahil ayokong mapipilitan ako to do something na ayaw ko just to return the favor. So yun na nga, nag-book kami ng flights pareho. Pero sabi niya, pwede ba ako na lang magbayad ng hotel at least? Nagtanong siya kung anong room ang gusto ko at kung separate ba. Sabi ko, sayang ang pera, so 1 bedroom na lang.
Pero request for 2 queen beds at nag-agree naman siya. Fast forward to the day of our meeting. Nang makita ko siya sa personal. Ang gwapo niya, DJ Rocky. At nang lumapit siya, sobrang bango niya. Ang tangkad-tangkad niya. At nung inoobserbahan ko siya kung paano siya kumilos, napaka-gentleman. The way siyang makatitig sa akin, malalaman mo talagang, oy, in love to sa akin. Ako naman, meron pang mga hesitation. Kasi, hello, 6'2" siya. Ang height ko 4'10" lang. Tapos, 'di ba, may background ako na attracted ako sa troubled men. Pero ito parang santo sa sobrang bait. It was a quick visit, 5 days lang kami nagsama. Pero after that, ipinagpatuloy namin ang communication namin. Hanggang sa bumalik siya ulit after 3 months at doon na siya nagpaalam sa parents ko to marry me. Maganda ang trabaho ni Jacob pero mahirap lang siya. Wala siyang sariling bahay. Nakikitira lang siya sa friend niya dati. So ako ang nagbayad ng mga gastusin para sa medical ko at visa ko para makapag-migrate ako sa US. Ibinenta ko ang sasakyan ko at ang kondo ko para may pambili ako ng ticket at pambayad sa down payment at security namin sa bahay na uupahan namin. Unlike sa ibang nababalitaan natin, hindi ko ramdam yung tinatawag na American Dream. Yung lifestyle ko, biglang naging downgrade. Walang maid, walang gamit sa bahay, as in wala. Kahit kutsara at tinidor, wala. Nagsimula talaga kami sa wala. Pero masaya kami. Masasabi kong super bait ng asawa ko. Wala akong masasabi sa pagmamahal niya sa akin, sa respetong ipinapakita niya sa akin, sa pag-aaruga niya sa akin. Masaya kami sa loob ng 1 taon. Perfect na sana ang buhay namin eh. Kaso, yung mama ng anak niya ubod ng sama ng ugali. She tried to make things complicated for us. Super tight ang budget namin lagi kasi siya lang nagtatrabaho dahil hinihintay ko pa yung work permit ko. Super tagal ng processing until sa dumating na nga at nakapagsimula na ako magtrabaho. Nung nag-work na ako medyo nakaluluwag na kami kaso hindi ako masaya. Dahil hindi magkatugma ang schedule namin sa trabaho kaya halos hindi na kami nagkikita o nagpapang-abot. Work from home ako pero I work from 2 p.m. to 11 p.m. At siya naman 4 a.m. to 2 p.m. So pag uwi niya ng bahay, work na ako. Pagkatapos ng work ko, tulog siya. Pagkagising niya, ako naman ang tulog. Yun ang naging buhay namin. And then on our 2nd year, nag-decide ako maghanap ng ibang trabaho. Natanggap naman ako. Super love ko ang naging new work ko. I work as an executive assistant. Wala akong ibang trabaho kundi ang boss ko lang. Flexible ang time. Kung gusto ko mag-off, pwede. Anytime. Ako ang nagde-decide kung anong oras ko gustong pumasok sa trabaho. Super masaya ako. Tapos, ang bait-bait pa ng boss ko. Akala ko magiging okay na ang lahat. Until one day, pagpasok ko sa opisina parang may mali. Masyadong tahimik at awkward. Malungkot ang boss ko so tinanong ko siya, "Okay ka lang ba, boss? Kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako ah." Tahimik lang siya so sa isip ko, baka nag-away sila ni Mrs. Yung office kasi namin nasa likod lang ng bahay ng boss ko. In fact, ang wall ng office namin ay wall din ng room nila sa kabilang door. For 2 years na nag-work ako doon, lagi kong naririnig ang boss ko at ang asawa niyang nag-aaway. Minsan umalis na lang ako ng bahay kasi ayoko ng tensyon. Parang ako pa ang nahihiya na nag-aaway sila sa harap ko. Yung boss ko ay pamilya at trabaho lang ang inaatupag so wala siyang kaibigan. At habang tumatagal ako sa trabaho, mas lalo kaming napapalapit ng boss ko sa isa't isa. Para ko na siyang tatay. Yung pagka-conservative nila at hardworking traits, the same. Sobrang tiwala ako sa kanya. At siya naman, na-appreciate niya ako ng sobra-sobra.
Kasi lahat ng trabahong ginagawa ko kahit na hindi na parte ng job description ko, lagi siya nagpapasalamat. Naging all-around assistant niya ako. Then one day, nagbakasyon ang asawa ni boss. So napakatahimik sa opisina dahil walang away. At nakahinga rin si boss dahil walang kumukulit sa kanya. Tapos habang nagtatype ako ng report, sabi niya, may tanong daw siya sa akin. Then he said, "You know I love my wife and my family. But why is it I find myself falling for someone else?" Nako, nagulat ako sa tanong na yun. Napaisip ako, sabi ko, ako naman ang gumagawa ng schedule ng lalaking to. At alam ko na bahay at trabaho lang siya, so sinong someone else? Nako DJ Rocky, kinutuban ako pero nagmaang-maangan ako na hindi ko alam ang tinutukoy niya. So sinabi ko lang na mag-ingat ka, boss, guard your heart. Christian ang boss ko, so I reminded him na great men leaders sa Bible ay nasira ng dahil sa babae. Like David to Bathsheba and Samson to Delilah. Sabi ko, ipag-pray mo na mawala ang nararamdaman mo sa kung sino man yan. At tumangulang si boss. Tapos balik trabaho na kami. Time went by, ganun pa rin kami ni boss. Masaya sa work. Great team kami. Kami naman ni Jacob, my husband, okay kami. We're best of friends. Lahat, kinukwento ko yung nangyayari sa buhay ko. Masaya siya na masaya ako. Yun nga lang, sa super busy ng asawa ko, parang nako-compromise na yung sex life namin. Nakalilimutan ko nga palang sabihin na isa yan sa struggle namin sa previous job ko dahil hindi nga magkatugma yung work schedule namin. Kaya sabi ko kay Jacob, babe, landiin mo naman ako. Sige ka, pag ako nainip, sa iba ko to hahanapin. Tumawa lang si Jacob. Sabi niya, sira ulo daw ako. And then he reminded me na mahal niya ako. August of 2017. Just another day at work. Masaya, relax lang, at tahimik. Nang biglang lumapit sa akin ang boss ko. Sabi niya, may sasabihin ako sa'yo pero promise wag mong sasabihin sa iba. At sana wag kang umalis sa trabaho after this. DJ Rocky, hindi pa man natapos ang sasabihin ng boss ko. Alam ko na. Pero umupo lang ako doon at nakinig. Then he said, I'm falling for you. I'm in love with you. Grabe ang nervyos sa mukha niya. Hinarap ko siya at sabay sabing, I know how you feel. Nag-explain pa siya sa akin na sinubukan niya naman daw baliwalain yung nararamdaman niya pero hindi niya raw maitago at parang sasabog daw ang dibdib niya. So, habang ang dami-dami niyang explanation, sinabi ko ulit, I know how you feel and the feeling is mutual. Nanlaki ang mga mata ni boss sa gulat nung sinabi ko yun. Medyo nag-smile siya pero itinago niya to. Then sabi niya, what do you mean? Sabi ko, you heard it right. The feeling is mutual, but I know it's wrong. I'm married, and so are you. So it's not going anywhere. That's why it's best to shut it down and not talk about it. Sabi ko yun sa kanya. Alam ko that there's no stopping once masimulan namin, kaya mas mabuti pang wag nang simulan. Natapos yung araw na yun na masaya kami pareho sa trabaho at mas naging close kami. Alam namin parehas na we're falling for each other. Ilang buwan ang nakalipas, nag-message si boss na andito pala ako sa bahay na ini-inspect ko ngayon. Cabin ng property na to. Gusto mong sumunod dito? Ang ganda. Punta ka rito, naiisip kita. Eh ako naman, dahil gustong-gusto kong nagdadrive, I agreed. I drove for an hour and went to see my boss. Gated community and property na yon, so we decided na iwanan ang car ko sa labas. At nakisakay ako sa loob ng car niya. Pagdating sa cabin, nagsimula na siyang mag-inspect ng bahay. He took the pictures of the rooms, nag-measure siya ng bahay. Pagkatapos ng work niya, pumasok uli kami. Maganda sana yun eh.
Kaya lang hindi na maintain. Tapos nag-ikot-ikot ako habang nakatutok sa kisame nang biglang may yumakap sa likod ko. At dun na nagsimula ang pagtataksil ko, DJ Rocky. Napakagaling ni boss sa kama. Siya yata yung pinakamagaling sa lahat ng natikman ko. Pagkatapos nun sabi ko, please let's not talk about this. And he said, yes. Kinabukasan pumasok ako sa trabaho pero wala si boss doon. Nag-leave lang siya ng note na he went for a road trip with his wife and will be gone for the weekend. Ewan ko ba? Parang nasaktan ako. Hindi naman siguro selos yun. It's more on, wow, hindi ka man lang tumawag. Pagkatapos mo kong tekman kahapon, aalis ka lang nang walang paalam. Pero DJ Rocky, ngayon pa man, nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ng boss ko. Masaya ako. He treats me like a princess. He fills the gap and needs na hindi mabibigay sa akin ni Jacob. Pero kahit gaano man kami kasaya, nilalamon kami ng aming konsensya. Kaya sinubukan kong umalis sa trabaho kasi yun lang ang nakikita kong paraan para matigil ang kataksilan namin sa aming mga asawa. Umalis ako ng trabaho, DJ Rocky. Lumipas ang isang linggo, hindi kami nag-usap ni boss hanggang sa tumawag siya sa akin. Nagmakaawang magkita kami. So nakipagkita ako. Nagbeg siya to go back to work. I mean for me to go back to work. Kasi raw malalaman ng asawa niya na may ginawa siyang masama sa akin. Kasi alam ng pamilya niya how much we enjoy working with each other. Sabi ko, okay, as long as mag-behave siya sa trabaho at lumistansya sa akin. Sinubukan naming dalawa. Kaya lang mas nafo-fall kami deeply to each other. Our relationship lasted for a year before his daughter found out about the affair. Hindi nagsumbong o nagsalita ang daughter niya because she knew her dad is happy with me. And she saw how miserable her dad is with her mom. Ako naman ay came clean, kinausap ko si Jacob. Sinabi ko lahat sa kanyang nangyari. I knew I broke his heart. Pero kahit minsan, hindi ako nakarinig ng masasamang salita from him. Niyakap ako ng asawa ko trying to comfort me. Kasi nga, I was so heartbroken because of guilt and shame. Instead, murahin niya ako, sinabi pa niya sa akin na sorry sa pagkukulang niya and that he will be a better husband. Then December 2018, our secrets were exposed. Nalaman ng wife ni boss. Pinapili siya ng asawa niya. Of course, sila ang pinili. Although, alam ko naman na sa puso ni boss, ako ang nandoon. Pero alam namin na mali yun. Umalis ako ng bansa, nagpakalayo-layo. Hanggang sa lumipat kami ni Jacob sa sobrang layong lugar. Akala namin doon na matatapos ang kahibangan namin pero hindi. Patuloy kaming nagkikita ni boss kung saan-saan. Hanggang sa nag-divorce na sila ng asawa niya. He began to pursue me. Litong-lito ako sa kung anong gagawin ko. Hindi ko maiwan si Jacob kasi after all these he remained faithful to me. And he never failed to remind me that I am loved despite of all my flaws. I felt so underserving with that kind of love. So, nilakasan ko ang loob ko. I filed for a divorce at umuwi ako ng Pinas. Pagkalipas ng 2 buwan, sinundan ako ni boss. He pleaded for me to give him a chance. Mahal ko naman siya pero complicated ang relationship namin. Well, I just wanna let you guys know na meron talagang ibang paraan ng pagmamahal. Nagsimula man kami sa mali ni boss. Pero sinubukan naman naming itama. Kinasal kami ni boss. At ang dating boss ko ay asawa ko na ngayon. Masaya, malungkot, magulo minsan.
Pero may panahon pa rin na nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Pero ganun ang pag-ibig. Kailangang sumugal. At kailangang lumaban. Kailangang gawin ang tama. Hanggang dito na lang muna po, DJ Rocky. Muli, ako si Olivia. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Nang dahil sa 300 pesos, nakapagtapos ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Ito ang pangalawang beses na sumulat ako sa programang Secret Files. Unang beses na naere ang kwento ko noong January 4, 2021 na may pamagat na kung pwede lang sanang sumama sa'yo sa kabilang buhay. Isinalaysay ko rito ang pagkawala ng aking minamahal na lola. I promised my lola na magtatapos ako ng kolehiyo. And I promised you na susulat ako uli kapag nakapagtapos na ako. Here I am. Itago niyo ako uli sa pangalang Miss A. At ito ang aking secret file. Sa pagkawala ng lola ko, maraming nagbago at kinailangan kong mag-adjust. Akala ko nga, unti-unti na ring mawawala ang sakit. Pero lumipas na ang 4 na taon. Bumabalik pa rin ang alaala ng nakaraan. Gayunpaman, kumapit ako sa paniniwala na may plano ang Diyos. Kaya nagpatuloy ako kahit mahirap. Nung pandemic, nag-online class kami. Kulang na kulang kami sa pera. At napakahina ng signal sa lugar namin. Naranasan ko na makisilong sa kubo para lang makasagap ng signal habang nagre-report sa gitna ng malakas na ulan. Paminsay umaakit pa ako sa puno para lang makapag-exam online. Akala ko nga yun lamang ang magiging pagsubok na mararanasan ko, pero hindi pala. Sa kasagsagan ng pandemya, ay na-ospital ang kuya ko. Nakaramdam lang siya bigla ng panghihina. Sinugod siya sa ospital at ang sabi ay baka may appendicitis siya. Ang problema? Wala kaming pera. Pero napilitan kaming magpa-admit kahit 2,000 piso lang ang hawak naming pera. At habang nasa ospital, ako ang nag-aasikaso ng lahat. Bills, papeles, habang isinasabay ang online class. Naranasan kong nag-oral exam habang nakikinig sa doktor. Kaya nga wala na akong maintindihan sa sobrang pagod at stress. Wala rin kaming maayos na gamit
dahil sa biglaang pangyayari. Sa awa ng Diyos, nakalabas naman kami ng ospital. Pero, naiwan sa amin ang napakalaking utang. Sa kabila nito ay ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Kasama na rito ang pagva-vlog. Ang YouTube ang naging takbuhan ko sa lahat ng sakit at pagod na nararamdaman ko. Kahit papaano, doon ako kumukuha ng lakas at pag-asa para magpatuloy. Third year college, nag-full face-to-face na. Pinilit kong mag-boarding house kahit hirap kami sa pera para mas malapit sa eskwela. Nung una ayaw ni Papa. Pero pumayag din siya dahil sabi ko, gagamitin ko ang kita ko sa YouTube. Dito ko naranasan ang pagkasyahin ang 300 pesos na allowance ko sa isang linggo. Minsan mas mababa pa. Habang ang mga kaklase ko may baong 1,500 pesos o mas malaki pa ron. Ako, nagtitipid. Kumakain ng itlog at noodles. Naranasan ko na magutom at wala akong ibang magawa kundi umiyak na lang. Kumakalam ang tiyan. Itutulog na lang. Hindi ko ito sinasabi sa mga magulang ko dahil alam ko ang sitwasyon namin. Baon kami sa utang. At naaalala ko kung paano umiyak si Papa nang dahil sa hirap ng buhay. At dahil doon, mas lalo akong nagpapakatatag. Buti na nga lang, DJ Rocky at DJ Jello, may mga roommate ako na tumutulong sa akin kapag walang-wala na talaga ako. Nakikita kasi nila na wala na akong kinakain. At sa kabila ng lahat, tiniis ko ang luho, ang gutom, ang pagod, ang sakit. Lahat. Puro sakripisyo. Para lang makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Pagdating naman ng 4th year, may thesis and final defense na sobrang magastos. Dito ko naranasan na wala na akong tulog. Pero sa kabila ng pagod at hirap, kinaya ko at ng mga kagrupo ko ang lahat. Natapos namin ang thesis at naging bahagi pa ito ng research and extension, kung saan nagturo kami sa mga batang hindi pa marunong magbasa. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, dito ko mas minahal ang pagtuturo, ang pagiging isang guro. Baon man kami sa utang, at ako man ang inaasahan ng mga magulang ko. Pero nagpatuloy ako hanggang sa nakagraduate ako. Eto na ang pinaka-inaasam ko. Ang magpapagaan ng buhay namin. At akala ko magiging madali na ang lahat pagkatapos kong graduate. Pero hindi pa pala. Dahil halos 1 taon akong tambay. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Graduate ako.
para maging tambay. Na akala ko sa pag-graduate ko, dito nagagaan ang aming buhay. Kahit may civil service eligibility, hirap pa rin makahanap ng trabaho dahil kulang sa experience. Kaya naman nag-sideline ako bilang online seller at delivery girl. Hindi sapat. Patuloy pang lumalaki ang utang namin. Ang iba kong kabatch, may mga trabaho na. Habang ako, naghihintay pa rin. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa may dumating na opportunity abroad, agad ko itong sinunggaban. Mag-isa akong lumuwas ng Maynila. Nakipagsapalaran para ayusin ang lahat ng requirements. Hindi madali ang lahat. Kasi sa mura kong edad, kinailangan kong maging mas matapang. Ibang level ang bansang pupuntahan ko. Walang nakakaalam. Naniniwala rin kasi ako sa evil eye. 2 buwan ako sa Maynila. Mag-isa kong hinamon ang sarili kong makipagsalamuha para matapos ang mga dokumento ko. And before 2025 ended, nakapunta ako abroad. Nilalabanan ang homesick at ang mga pagsubok pa sa buhay. DJ Rocky and DJ Jello, unti-unti na naming nababayaran ang mga utang namin. Yung mga nakasangla, unti-unti na rin nababayaran. At salamat sa mga taong tumulong sa amin nung mga panahong walang-wala talaga kami. Alhamdulillah. Syukran, Ya Allah for everything. At sana ay maipanalo ko ang laban this time. To my ina and ama, salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Hindi man kami perpekto, hindi nyo kaming sinukuan. Salamat sa pagmamahal at pag-iintindi. Salamat sa walang sawang pag-aaruga at pagtatahi ng sapatos na sira-sira na. Yun ang gamit ko nung nag-aaral ako. Mahal ko kayo at gagawin ko ang lahat para maiahon tayo sa hirap. Sa YouTube family ko, maraming salamat sa suporta. Kayo ang naging lakas ko sa mga panahong mahina ako. Sa mga kaibigan at mga kapatid ko. Salamat sa paniniwala niyo sa akin. Hindi ko mararating ito kung wala kayo. Mahal ko kayong lahat. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang layo ko pa. Pero sisikapin ko na hindi ko mabigo ang lola ko, ang mga magulang ko, at ang mga taong naniniwala sa akin. Gagamitin ko ang oportunidad na ito para mabago ang buhay namin. Palarin man o hindi palarin, ang alam ko at sigurado ako na may pamilya akong uuwian na handa akong yakapin. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay.
Table ni Char. Basta marunong ka lang magsumikap. At marunong ka lang magtiwala. Darating ang umaga. Ito po ang secret file ng isang taong minsang naubos. Napagod, pero hindi sumuko. At sa bawat gabi ng paghihirap, may umagang darating para magpatuloy sa buhay. Basta marunong ka lang magtiwala. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Miss A. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nagigilty ako na wala pa rin siyang jowa years after naming maghiwalay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Jillian. At ito ang aking secret file. Hindi ko alam kung guilt o kalukuhan ko lang talaga itong nararamdaman ko na feeling behind sa pangungulit kong magkaroon ng communication sa ex ko. Naitago natin sa pangalang PJ. Wala pa kasi siyang naipapalit sa akin. 15 years na since nakipag-iwalay ako sa kanya. And please don't get me wrong. Kontento ako sa relasyon na meron ako ngayon. It's just that I feel guilty na wala pa rin girlfriend ng ex ko pagkatapos ng naging relasyon namin dati. First year high school ako nung una ko siyang makita. In his own terminology, isa siyang head turner. Isa siya sa mga bagong guro sa school. Gwapo pero corny ng jokes at hindi masyadong matangkad. Ako naman yung tipo ng estudyante na sinusubukang mag-excel sa studies. Hindi ako ganun katalino, although nasa honor roll naman ako from time to time. But unfortunately, hindi ko talaga kasundo yung subject na math. Nung una, nayayabangan ako kay Sir PJ. Napapailing na lang ako. Kasi short-tempered siya. But in all fairness, hindi ako masyadong nakakatulog sa klase niya. One day, may naramdaman akong something weird. Yung parang gusto ko siyang nakikita na ayaw ko namang malapitan niya. Super weird na pagdadaan siya sa corridor at madadaanan niya ang room namin. Tapos saktong palabas ako ng room, bigla akong nagiging jumpy pabalik sa classroom para lang hindi niya ako makita. Every day, DJ Rocky and DJ Jello, wini-wish kong makita ko sana siya. At sa tuwing nakikita ko naman siya, ang lakas ng tibok ng puso ko. Or siguro baka kinakabahan lang ako. Then dumating din sa punto na kinailangan kong mag-attend ng after-school makeup class sa subject niya. Diyos ko, hindi ko talaga maintindihan yung subject namin nung taon na yun. Fast forward, sumapit ang Christmas season that year. Hindi ko maalala kung paano, pero nakuha ko ang personal mobile number ni Sir PJ. To make the long story short, ako ang nag-initiate ng mga text, either about sa subject or para mangumusta lang. Alam kong bawal and weird yun, pero hindi ko na yun inintindi. Noon ko rin lang nalaman na hindi naman pala talaga mainitin ang ulo niya. Sweet pala siya. Dahil doon, ako mismo ang nag-pursue sa kanya. But he turned me down, saying, naantayin niya ako mag-21 years old.
Pero DJ Rocky and DJ Jello, makulit ako. Naging kami ni PJ nung lumipat na siya ng work. Nag-aaral din kasi siya ng master's that time. Kung dati ang communication lang namin ay kain ka na, ingat ka, naging mas malimit na ang usapan namin tungkol sa mga pangarap na gusto naming maabot sa buhay. At dahil tinatago ko ang relationship namin sa lahat, okay lang sa akin yung type na communication na here and there lang. Or yung kung kailangan lang. For the next 3 years, para kaming LDR. Kahit ang lapit lang ng bahay namin sa isa't isa. Minsan may mga regalo, minsan lalabas. Pero kailangan 10 di pa muna ang layo sa isa't isa kapag nagkakaroon ng chance na lumabas kami together. All those years, DJ Rocky and DJ Jello, ang nasa isip ko ay para kaming nasa isang kwento sa isang pocketbook na through thick and thin, till the end, you and me against the world ang peg, despite our age gap. Feeling ko, ang mature ko na. Dahil sa kanya at sa naging relasyon namin. Fast forward, noong nag-college ako, mas lumawak ang mundong ginagalawan ko. Mas naging busy ako sa pag-aaral at iniwasan ko ng maging clingy kay PJ tulad ng dati. Although, umiiyak-iyak pa rin ako kapag hindi niya ako itinitext. O kung magte-text man siya sa akin, good morning at good night lang. Minsan nga wala pang reply. Ang lagi niyang sagot, busy siya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. One time nga bumisita siya sa university kung nasaan ako nag-aaral. Tapos biglang may nakakita rin na dati niyang estudyante. So pinakilala akong kaibigan or pinsan. Naulit na rin yun ng isang beses. Pumunta naman kami sa kung saan siya nag-aral dati. Binisita lang yung dating professor. Tapos ang pakilala niya sa akin, pinsan niya. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung bakit nag-stick sa akin yun. At parang dun ko na-realize na nakakapagod palang makipagrelasyon ng patago. Nakakapagod. And someone na 10 years older pa sa akin, na laging ang tingin sa akin, bata pa mag-isip, bata pa ang kumilos. Kahit na sinusubukan ko naman to act according to my age. Sabagay, siguro dahil din sa pagiging medyo boyish ko, manamit, ganun yung impression niya sa akin. Fast forward, lumipas pa ang 2 taon, ganun pa rin. Humihingi pa rin ako ng proper communication kay PJ. Mag-aaway kami sa text, magbabate, magkikiss and makeup gamit ang mga regalo. Mga regalong hindi ko naman hinihingi. At kung may hihingin man ako na preference ko, kung ano yung ayaw ko, yun naman yung kukunin. Dumating sa punto na isang araw, habang nagbibiruan at naglolokohan kami ng mga kaklase at kaibigan ko na mag-a-announce ng pasigaw kung may mga crush kami, tapos biglang i-insert yung pangalan ng isang random classmate, tapos hihintayin naming murahin kami. Aba, nag-dare sila na sabihan ko ang isa naming classmate na si Iggy na crush ko siya. At ginawa ko yun sa Christmas party namin. Ang hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, may gusto pala itong si Iggy sa akin. Nung gabi rin yun, hindi na lumayo si Iggy sa tabi ko. Hinatid pa nga niya ako sa istasyon ng tren pauwi. At dahil sa mga bagong nangyari, may naramdaman akong something na para bang matagal ko nang hindi nararanasan. Na nung moment ko lang uli na feel at sobra ko yung ikinagulat. Nakaramdam ako ng confusion. Na-confuse ako, nalito ako. Hindi ko naman talaga naging crush at first sight itong si Iggy. Nung time na yun, yung month na yun, iniisip ko nang makipag-iwalay kay PJ, pero iniisip ko rin na ang tagal na namin ni PJ. Paano kung pagsisihan ko na nakipag-iwalay ako sa kanya? Tas wala akong makitang ibang lalaki na magugustuhan ko. Pero ito na, may umaaligid-aligid sa akin. And somehow, alam niyo yun, parang nakakaramdam ako ng excitement, calmness, na hindi ko maramdaman kay PJ sa tuwing magkasama kami.
So nagsimula na kami magpalitan ng text ni Iggy. Mostly about schoolwork. Nagpapasama bumili ng materials para sa project. Yung mga normal lang na bagay na pinag-uusapan ng mga magkakaklase. Hindi na ako halos nagre-reply kapag nagte-text si PJ. At kung nagre-reply man ako, ginagaya ko lang yung ginagawa niya for all these years. End of the day, good night, or pagka-uwi, good evening na lang. Ganun. Wala nang excitement na makausap siya. Maski sa text lang, hindi gaya nung dati. 1 linggo ko siyang tinrato ng ganun. At bago yung end of the year na Christmas vacation ko sa school, nag-request si PJ na makipagkita sa akin sa isang cafeteria ng isang college. Kumain kami. In-order niya yung lagi niyang ino-order kahit saan kami pumunta. Spaghetti. Then all of a sudden, habang katext ko yung kaibigan ko tungkol sa next subject ng araw na yun, bigla niyang hiningi yung phone ko. And for some reason, at malamang, first instinct ko, naisip kong burahin ang messages ni Iggy kahit wala naman siya mababasa na kakaiba dun. Siguro naisip ko lang din, baka may makitang ibang pangalan si PJ sa phone ko. Tapos gawan niya ako ng issue, edi mag-aaway na naman kami. Pero actually, yung classmate ko pa ang naging rason kung ba't nagalit at nagsususpet siya sa akin. Well, understandable. Pero dahil pagod na ako, makipag-argue, sabi ko, okay. Sabayan niya ako pumunta sa susunod kong klase kung ayaw niya akong paniwalaan. Dumaan ang araw na hindi kami nagkausap ni PJ. Pagbalik ko ng university after New Year, nag-compose ako ng isang message. Pinacheck ko pa nga sa classmate ko. Nakikipag-break na ako. Kasi nakakapagod na yung 6 na taon. 6 na taon na pinagsamahan namin ni PJ. Nagmakaawa siya sa akin na magkita kami pero umayaw na ako. Last time na nagkita kami, ginamit pa niya yung mga kaibigan ko para mapapayag ako. Umiling na lang ako at sinabi ko na sa bahay na lang siya pumunta, kausapin ng parents ko. Ayoko nang magtago eh. Pumunta ba siya? He never did. He never came. Then 4 years after namin maghiwalay ni PJ, habang nasa isang bagong relationship ako, bigla ko siyang naisip. After all those years, bigla ko nakita yung profile niya sa FB. Pero after 2 years pa ha. Tsaka ako lang naisip na mag-message sa kanya. Tinitingnan ko lang kung sino yung naging or sino na yung girlfriend niya. Pero wala pa rin eh. Then nagkausap kami ni PJ sa Messenger. Una, kumustahan lang. And then sa kawirdohan ko, binigyan ko siya bigla ng advice. Nung kami pa, nagtry kami na may mangyari sa amin. Pero it did not go anywhere beyond what we were thinking. Sinabihan ko siya na manood ng Malalaswa. Malay niya, matuto siya rong lumande. Sabi ko sa kanya, lahat ng relationship all boils down to communication. Kaya, sabi ko sana sa susunod na magiging girlfriend niya, matutuhan niya na makipag-communicate. Yung tipong hindi palaging corny na jokes at I love you lang ang sasabihin niya. Siguro mga 3 beses din kami nagkaroon ng small talk sa Messenger. At sa huling usap namin, naulit yung tanong niya. Tinanong niya ako kung nag-cheat daw ba ako sa kanya nung kami pa. Sinubukan kong i-defend yung sarili ko. Pero naisip ko yung sinabi ng friend ko, yung term na micro-cheating. And I made myself believe na baka yun na nga yun. But I stood my ground at sabi ko hindi. I never cheated. Tapos nag-away na naman kami. Di ko na pinahaba. Binlock ko na lang siya. This was 3 to 4 years ago. Now, I still hope and pray na maging masaya siya. Ngayon, tapos na niya yung PhD niya. Sana makakita siya ng tamang tao para sa kanya. Kasi yung akin nakita ko na. At going strong kami. So to PJ with a PhD, I hope the best for you. Hinihintay ko pa rin na makita kang may girlfriend o may asawa na para mawala na yung guilt and thought na maybe I ruined romance for you. Sana next time you use naman your heart more than your head. Yun lamang po, DJ Rocky and DJ Jello. Salamat po.
na nakapagbahagi ako ng aking kwento. Muli, ako si Jillian at ito ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nagigilty ako na wala pa rin siyang jowa years after naming maghiwalay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Jillian. At ito ang aking secret file. Hindi ko alam kung guilt o kalukuhan ko lang talaga itong nararamdaman ko na feeling behind sa pangungulit kong magkaroon ng communication sa ex ko. Naitago natin sa pangalang PJ. Wala pa kasi siyang naipapalit sa akin. 15 years na since nakipag-iwalay ako sa kanya. And please don't get me wrong. Kontento ako sa relasyon na meron ako ngayon. It's just that I feel guilty na wala pa rin girlfriend ang ex ko pagkatapos ng naging relasyon namin dati. First year high school ako nung una ko siyang makita. In his own terminology, isa siyang head turner. Isa siya sa mga bagong guro sa school. Gwapo pero corny ng jokes at hindi masyadong matangkad. Ako naman yung tipo ng estudyante na sinusubukang mag-excel sa studies. Hindi ako ganun katalino, although nasa honor roll naman ako from time to time. But unfortunately, hindi ko talaga kasundo yung subject na math. Nung una, nayayabangan ako kay Sir PJ. Napapailing na lang ako kasi short-tempered siya. But in all fairness, hindi ako masyadong nakakatulog sa klase niya. One day, may naramdaman akong something weird. Yung parang gusto ko siyang nakikita na ayaw ko namang malapitan niya. Super weird na pagdadaan siya sa corridor at madadaanan niya ang room namin. Tapos saktong palabas ako ng room, bigla akong nagiging jumpy pabalik sa classroom para lang hindi niya ako makita. Every day, DJ Rocky and DJ Jello, wini-wish kong makita ko sana siya. At sa tuwing nakikita ko naman siya, ang lakas ng tibok ng puso ko. Or siguro baka kinakabahan lang ako. Then dumating din sa punto na kinailangan kong mag-attend ng after-school makeup class sa subject niya. Diyos ko, hindi ko talaga maintindihan yung subject namin nung taon na yun. Fast forward, sumapit ang Christmas season that year. Hindi ko maalala kung paano pero nakuha ko ang personal mobile number ni Sir PJ. To make the long story short, ako ang nag-initiate ng mga text, either about sa subject or para mangumusta lang. Alam kong bawal and weird yun, pero hindi ko na yun inintindi. Noon ko rin lang nalaman na hindi naman pala talaga mainitin ang ulo niya. Sweet pala siya. Dahil doon, ako mismo ang nag-pursue sa kanya. But he turned me down, saying, naantayin niya ako mag-21 years old. Pero DJ Rocky and DJ Jello, makulit ako. Naging kami ni PJ nung lumipat na siya ng work. Nag-aaral din kasi siya ng master's that time. Kung dati ang communication lang namin ay kain ka na, ingat ka, naging mas malimit na ang usapan namin tungkol sa mga pangarap na gusto naming maabot sa buhay. At dahil tinatago ko ang relationship namin sa lahat, okay lang sa akin yung type na communication na here and there lang. Or yung kung kailangan lang. For the next 3 years, para kaming LDR. Kahit ang lapit lang ng bahay namin sa isa't isa. Minsan may mga regalo, minsan lalabas, pero kailangan
10 di pa muna ang layo sa isa't isa kapag nagkakaroon ng chance na lumabas kami together. All those years, DJ Rocky and DJ Jello, ang nasa isip ko ay para kaming nasa isang kwento sa isang pocketbook na through thick and thin, till the end, you and me against the world ang peg, despite our age gap. Feeling ko, ang mature ko na. Dahil sa kanya at sa naging relasyon namin. Fast forward, noong nag-college ako, mas lumawak ang mundong ginagalawan ko. Mas naging busy ako sa pag-aaral at iniwasan ko ng maging clingy kay PJ tulad ng dati. Although, umiiyak-iyak pa rin ako kapag hindi niya ako itinitext. O kung magte-text man siya sa akin, good morning at good night lang. Minsan nga wala pang reply. Ang lagi niyang sagot, busy siya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. One time nga bumisita siya sa university kung nasaan ako nag-aaral. Tapos biglang may nakakita rin na dati niyang estudyante. So pinakilala akong kaibigan or pinsan. Naulit na rin yun ng isang beses. Pumunta naman kami sa kung saan siya nag-aral dati. Binisita lang yung dating professor. Tapos ang pakilala niya sa akin, pinsan niya. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung bakit nag-stick sa akin yun. At parang dun ko na-realize na nakakapagod palang makipagrelasyon ng patago. Nakakapagod. And someone na 10 years older pa sa akin, na laging ang tingin sa akin, bata pa mag-isip, bata pa ang kumilos. Kahit na sinusubukan ko naman to act according to my age. Sabagay, siguro dahil din sa pagiging medyo boyish ko, manamit, ganun yung impression niya sa akin. Fast forward, lumipas pa ang 2 taon, ganun pa rin. Humihingi pa rin ako ng proper communication kay PJ. Mag-aaway kami sa text, magbabate, magkikiss and make up gamit ang mga regalo. Mga regalong hindi ko naman hinihingi. At kung may hihingin man ako na preference ko, kung ano yung ayaw ko, yun naman yung kukunin. Dumating sa punto na isang araw, habang nagbibiruan at naglolokohan kami ng mga kaklase at kaibigan ko na mag-a-announce ng pasigaw kung may mga crush kami, tapos biglang i-insert yung pangalan ng isang random classmate, tapos hihintayin naming murahin kami. Aba, nag-dare sila na sabihan ko ang isa naming classmate na si Iggy na crush ko siya. At ginawa ko yun sa Christmas party namin. Ang hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, may gusto pala itong si Iggy sa akin. Nung gabi rin yun, hindi na lumayo si Iggy sa tabi ko. Hinatid pa nga niya ako sa istasyon ng tren pa uwi. At dahil sa mga bagong nangyari, may naramdaman akong something na para bang matagal ko nang hindi nararanasan. Na nung moment ko lang uli na feel at sobra ko yung ikinagulat. Nakaramdam ako ng confusion. Na-confuse ako, nalito ako. Hindi ko naman talaga naging crush at first sight itong si Iggy. Nung time na yun, yung month na yun, iniisip ko na makipag-iwalay kay PJ, pero iniisip ko rin na ang tagal na namin ni PJ. Paano kung pagsisihan ko na nakipag-iwalay ako sa kanya? Tas wala akong makitang ibang lalaki na magugustuhan ko. Pero ito na, may umaaligid-aligid sa akin. And somehow, alam niyo yun, parang nakakaramdam ako ng excitement, calmness, na hindi ko maramdaman kay PJ sa tuwing magkasama kami. So nagsimula na kami magpalitan ng text ni Iggy. Mostly about schoolwork. Nagpapasama bumili ng materials para sa project. Yung mga normal lang na bagay na pinag-uusapan ng mga magkakaklase. Hindi na ako halos nagre-reply kapag nagte-text si PJ. At kung nagre-reply man ako, ginagaya ko lang yung ginagawa niya for all these years. End of the day, good night, or pagka-uwi, good evening na lang. Ganun. Wala nang excitement na makausap siya. Maski sa text lang, hindi gaya nung dati. 1 linggo ko siyang tinrato ng ganun. At bago yung end of the year na Christmas vacation ko sa school, nag-request si PJ na makipagkita sa akin sa isang cafeteria ng isang college.
Kumain kami. In-order niya yung lagi niyang in-order kahit saan kami pumunta. Spaghetti. Then all of a sudden, habang ka-text ko yung kaibigan ko tungkol sa next subject ng araw na yun, bigla niyang hiningi yung phone ko. And for some reason, at malamang, first instinct ko, naisip kong burahin ang messages ni Iggy kahit wala naman siyang mababasa na kakaiba dun. Siguro naisip ko lang din, baka may makitang ibang pangalan si PJ sa phone ko. Tapos gawan niya ako ng issue, edi mag-aaway na naman kami. Pero actually, yung classmate ko pa ang naging rason kung ba't nagalit at nagsususpetsa siya sa akin. Well, understandable. Pero dahil pagod na ako, makipag-argue, sabi ko, okay. Sabayan niya ako pumunta sa susunod kong klase kung ayaw niya akong paniwalaan. Dumaan ang araw na hindi kami nagkausap ni PJ. Pagbalik ko ng university after New Year, nag-compose ako ng isang message. Pinacheck ko pa nga sa classmate ko. Nakikipag-break na ako. Kasi nakakapagod na yung 6 na taon. 6 na taon na pinagsamahan namin ni PJ. Nagmakaawa siya sa akin na magkita kami pero umayaw na ako. Last time na nagkita kami, ginamit pa niya yung mga kaibigan ko para mapapayag ako. Umiling na lang ako at sinabi ko na sa bahay na lang siya pumunta, kausapin ng parents ko. Ayoko nang magtago eh. Pumunta ba siya? He never did. He never came. Then 4 years after namin maghiwalay ni PJ, habang nasa isang bagong relationship ako, bigla ko siyang naisip. After all those years, bigla ko nakita yung profile niya sa FB. Pero after 2 years pa ha. Tsaka ako lang naisip na mag-message sa kanya. Tinitingnan ko lang kung sino yung naging or sino na yung girlfriend niya. Pero wala pa rin eh. Then nagkausap kami ni PJ sa Messenger. Una, kumustahan lang. And then sa kawirdohan ko, binigyan ko siya bigla ng advice. Nung kami pa, nagtry kami na may mangyari sa amin. Pero it did not go anywhere beyond what we were thinking. Sinabihan ko siya na manood ng Malalaswa. Malay niya, matuto siya rong lumande. Sabi ko sa kanya, lahat ng relationship all boils down to communication. Kaya sabi ko sana sa susunod na magiging girlfriend niya, matutuhan niya na makipag-communicate. Yung tipong hindi palaging corny na jokes at I love you lang ang sasabihin niya. Siguro mga 3 beses din kami nagkaroon ng small talk sa Messenger. At sa huling usap namin, naulit yung tanong niya. Tinanong niya ako kung nag-cheat daw ba ako sa kanya nung kami pa. Sinubukan kong i-defend yung sarili ko. Pero naisip ko yung sinabi ng friend ko, yung term na micro-cheating. And I made myself believe na baka yun na nga yun. But I stood my ground at sabi ko hindi. I never cheated. Tapos nagawin na naman kami. Di ko na pinahaba. Binlock ko na lang siya. This was 3 to 4 years ago. Now, I still hope and pray na maging masaya siya. Ngayon, tapos na niya yung PhD niya. Sana makakita siya ng tamang tao para sa kanya. Kasi yung akin nakita ko na. At going strong kami. So to PJ with a PhD, I hope the best for you. Hinihintay ko pa rin na makita kang may girlfriend o may asawa na. Para mawala na yung guilt and thought na maybe I ruined romance for you. Sana next time you use naman your heart more than your head. Yun lamang po, DJ Rocky and DJ Jello. Salamat po na nakapagbahagi ako ng aking kwento. Muli, ako si Jillian at ito ang aking Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello.
na in love ako sa manliligaw ng best friend ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Andy. At ito, ang aking secret file. Naalala ko pa, 18th birthday no ng best friend ko. Invited ako, syempre. Kasama yung dalawa pa naming close friends. Honestly, expected na magiging malaking party yun. Maganda siya at sikat sa school. So no surprise para sa akin ang bonggang 18th birthday celebration ng best friend ko. At dahil nasa legal age na siya, merong inuman. Ako naman, kilala bilang makulit at palaging game. Uminom ako ng isang baso ng hard drink. Kahit alam ko na sobrang baba ng alcohol tolerance ko. Isang baso pa lang, ramdam ko na may tama ako. Pero kahit ganun, may mga natatandaan pa rin naman ako sa gabing yun. Habang umiiyak ako, at marami ng mga taong nagwawalwal, merong isang lalaki sa venue na hindi ako iniwan. Inalalayan niya ako papuntang banyo. Inalalayan niya ako na makahiga ako sa couch. Kinakalba niya ako. Habang ako, hindi ko makontrol yung sarili ko. Naglalakad ng pagewang-gewang. Hilong-hilo ako. Ewan ko. Merong kung anong kakaiba sa paraan ng pag-aalaga ng lalaking to. Nakaramdam ako na safe ako sa piling niya. Na para bang ayokong mawala siya sa tabi ko. Yung paghawak niya sa kamay ko. Yung maingat niyang pag-alalay sa akin. At yung pasensya niya kahit gulong-gulo na ako. Yan yung mga bagay na hindi ko makakalimutan. Kahit antok na antok ako, naririnig ko pa rin yung boses niya. Malalim. Lalaking lalaki. Para bang ang mature niya. Babalik-balik siya sa pwesto ko para i-check ako. Natatandaan ko pa ngang napakapit ako sa t-shirt niya dahil ayaw ko siyang paalisin. Pero manhid na manhid yung katawan ko eh. Wala akong lakas para itulak siya papalapit sa akin. Dahil siguro sa sobrang alak o dahil nga low tol ako. Hanggang sa tuluyan na ako nakatulog. Pagkagising ko, nandun yung best friend ko. Nagayos ako at naganda na akong umuwi. Then paglabas ko ng venue hall, nakatayo sa harap ng pinto yung best friend ko at yung lalaking umalalay sa akin ng gabi.
Doon na ako napaisip. Para bang may kakaiba sa pagitan nila. Parang may koneksyon silang dalawa. So nagpaalam na ako sa best friend ko. At umuwi. Kinagabihan, chinat ko yung best friend ko at dun ko nalaman na nililigawan pala ng lalaking yun ang best friend ko. Nabasag yung imagination ko. Ano bang magagawa ko as if naman may chance ako? Mukha namang bet na bet niya talaga yung best friend ko. Magsistay ba siya ng ganun sa venue hall? Kung hindi niya gusto yung best friend ko? Ang sakit. Pero syempre, kailangan kong umatras. Parang kapatid ko na yung best friend ko, no? At hindi ko kayang agawin ng kahit sinong tao para sa kanya. So paulit-ulit kong isinaksak sa isip ko na tigil-tigilan ko ng pagpapantasya dun sa lalaking yon. Pero ewan ko ba yung puso ko? Ang kulit-kulit. Parang curious na curious sa pagkatao ng lalaking yun. Hinahanap-hanap ko siya. Habang naglalakad ako pa uwi, naiisip ko siya. Kahit medyo lumabo na yung itsura niya sa utak ko, yung boses niya parang malinaw pa rin. Bawat oras, bawat minuto, paulit-ulit. Siguro kasi pinaramdam niya sa akin yung matagal ko nang hinahanap. Yung pagmamahal at pag-aalaga. Yung pag-alalay niya nung hindi ako makatayo. Yung mahinhing paghaplos niya sa mga buko. Yung pagtitiis niya kahit ang gulo-gulo ko. Kaya siguro hindi ko siya makalimutan. Wala naman kasi nakakapansin na ibang tao sa akin. Para bang anino lang ako ng best friend ko. At siya yung kauna-unahang tao na nagparamdam sa akin na may halaga ako. Nakapansin-pansin ako. Pakiramdam ko nga mahal ko na siya. Kaya lang kailangan kong harapin ang totoo. Na hindi laging papabor sa akin ang mundo. Lalo na kung alam ko naman na ako yung nasa maling panig ng pag-ibig. Hindi ko siya pwedeng angkinin. Hindi rin ako pwedeng masaktan. Kaya naman sinubukan kong tanggalin siya sa utak ko. Kahit na sinabi sa akin ng best friend ko na i-follow ko siya sa social media para masipat ko din tong manliligaw niya. Hindi ko finalo. Tinry ko maging busy sa school, sa org, o kahit anong distraction na pwede kong kapitan para lang hindi ko maisip ang lalaking yun. Pero alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, kahit anong iwas ko, bumabalik pa rin siya sa isip ko eh. Then one day, nagkasundo kami ng best friend ko na magkita. Nagulat ako na isinama niya yung manliligaw niya sa pagkikita namin. Ay, umiiwas nga ako. Tapos isasama-sama naman niya. At wala akong choice kundi makipagkwentuhan sa kanilang dalawa. Third wheel ako. Masaya sila nagkukwentuhan, nagtatawanan, habang ako tahitahimik lang sa gilid. Maya-maya pa yung best friend ko, sabi sa akin, picturean ko daw sila. Then, sabi pa niya, kung pupwede,
record ko daw yung video. Kuhaan ko raw sila. So pinress ko yung record button. Hanggang sa bigla na lang may sinabi yung best friend ko na siyang nagpasakit ng damdamin ko. Sabi ng best friend ko, oo na, tayo na, sinasagot na kita. Habang kaharap yung manliligaw niya. At habang ako nagbibideo sa kanilang dalawa. Buti na lang natatakpan yung mukha ko ng cellphone. Kasi parang hindi ko siguro talaga na itago sa rehistro ng mukha ko yung lungkot, yung sakit, yung pagkainggit. Ang saya-saya nilang dalawa. Nanlaki yung mga mata ng manliligaw niya, sabay niyakap siya. Then ginawaran siya ng best friend ko ng halik. Parang gustong tumigil ng mundo ko. Parang ayoko na mag-video. In-stop ko yung video. Then inabot ang cellphone dun sa best friend ko. At sinabing, happy for you guys. Congrats. Na medyo labas sa ilong ang mga linyahang yun. Yung lahat ng ingay sa paligid, dun sa lugar na yun, parang biglang nawala. Parang paghinga ko lang yung naririnig ko. Tapos yung paghinga kong yun, parang hinahabol ko. Tapos, hinawakan ko yung cellphone ko. Nag-scroll na lang ako sa Facebook. Mabigat. Maya-maya pa nagpaalam ako, sabi ko magbabanyo lang ako. Hindi naman ako naiyak sa loob ng banyo. Pero, mabigat. Nagkatuluyan nga ang best friend ko at ang manliligaw niya. Wala naman akong karapatang umangal. Wala rin naman akong ginawa para ipaglaban yung nararamdaman ko para sa lalaki. Pero kahit ganun, ang sakit pa rin. Then nagpost na sila sa social media. Everybody was rejoicing. Was so happy for my best friend. Lahat sila kilig na kilig. Pero ako, palihim na nasasaktan. Then lumabas na ako ng banyo. And sabi ko sa best friend ko at sa manliligaw niya, sabihin na natin, boyfriend niya, na kailangan ko na umuwi kasi hinahanap na ako sa amin. Sa bahay, pagkarating ko, nagilamos lang ako, dumiretso sa kama, nakatulala sa kisame. Iniisip ko, naiinggit ba ako? Nasasaktan ba ako? Kasi hindi na ako yung pinili. O kasi pakiramdam ko, kailanman hindi ako laging mapipili. Then, nag-scroll na naman ako sa social media. Pagkakita ko, nandun yung picture nila. Pinagbasdan kong maigi yung picture nilang dalawa. Kitang-kita ko dun sa mga mata ng best friend ko na masaya sila. Nandun yung kilig. At nandun yung saya. At doon naman sa boyfriend niya, para bang mahal na mahal niya rin yung best friend ko. At ako yung third wheel. Ako yung side character sa kwento nila. Yung tahimik na tagamasid sa likod ng spotlight. Ako yung pansamantalang inalalayan lang pero hindi naman kailanman pipiliin at mamahalin. Sweet talaga siya sa best friend ko. Lahat ng inasamasam ko na iparamdam sa akin,
Nakuha lahat ng best friend ko eh. At wala naman akong choice sa tuwing nagkikita-kita kami, kundi ngumiti, magpanggap na okay lang ako at tanggapin ang lahat. Kasi mahal ko naman sila pareho. Mahal ko yung best friend ko, kapatid ko yung turing ko sa kanya. At mahal ko rin yung boyfriend niya. O baka naman advance lang ako para sabihing mahal ko siya, pero alam kong na-fall ako sa kanya. Kahit alam kong hindi pwede. At kailangan ko lang talaga na panindigan ng desisyon ko. Na wag nang manggulo pa. Na wag nang magsabi ng tunay na nararamdaman. Nabitiwan kung ano man yung dapat bitiwan. Magpalaya kung anong dapat palayain. At maging masaya para sa kanila. I admit I had to die a little inside para mabuhay uli sa labas. Para hindi nila makita yung pain. Para hindi nila maramdaman na may isang pusong tahimik na nasasaktan. Hindi lahat ng pagmamahal kasi kailangan ipaglaban. Ang tunay na pagmamahal ay handang magparaya. Hahayaan silang maging masaya kahit hindi kasama ka. I'm learning to be okay one day at a time. Few years passed. Nagpaplano na silang magpakasal. Ako, single pa rin. Sila, engaged na. I hope makilala ko rin yung taong para sa akin one day. But for now, tuloy lang sa buhay. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Andy. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nakipagbembangan ako sa isang rider. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Angel. At ito, ang aking secret file. Last month, sobrang broken-hearted ako. Nagiwalay na kasi kami ng boyfriend ko. Akala ko may pag-asa pa pero mukhang wala na. Umabot din kami ng 2 years. Wala eh. Nagsawa na siguro siya sa akin. Nalaman ko na lang, may iba ng kachat. Matabang na sa akin. Madalas wala na ring time. At iritable kapag gusto kong makipag-make love. Sabi ko tapatin niya ako. Mahal niya pa ba ako o hindi na? Hindi na raw. Tinanong ko kung may iba na. Ayaw sumagot. Ang sabi lang, tapos na tayo. Ganun lang kadali, DJ Rocky at DJ Jello. Tapos na raw kami. 2 taon din yun pero masakit pa rin. Siyempre umasa na rin ako eh. Umasa akong siya na. Pero hindi talaga pwede eh. Kaya kahit masakit, kailangan ko pa rin mag-move on. Ano pa nga bang gagawin, diba? E di uminom para sandaling makalimot. Para kahit ilang oras lang, hindi ako tablan ng sakit, ng panghihinayang ng lungkot. Masakit. Kasi hindi na ako mahal. Panghihinayang kasi uulit na naman ako. Back to zero.
at lungkot kasi mag-isa na naman ako. Ang kasama ko lang, mga kaibigan ko. Pero ang ending, ako pa rin naman mag-isa ito lahat eh. Hanggang pakikiramay lang ang kaya nila. Damay tuwing wasak ako. Iinom tuwing wasak ako para damayan ako sa naging katangahan ko. Gaya nitong nakaraan na nagkaroon kami ng inuman. Dinamayan ako ng mga kaibigan ko. Wala. Sa kanila lang naman ako talaga lumalapit. Lalo na pag hindi ako okay. Tinapat nila ako, sabi nila, expected na raw nilang luluha ako uli at iiyak. At lalapit na naman sa kanila para makalimot. Hindi raw kasi ako nakikinig sa mga advice nila. Sabi ko naman, kilala niyo akong risk taker. Kahit may red flag, bahala na. Pero minsan tama talaga sila. Pagmamahal nga naman, no? Gagawin kang tanga. Dakilang tanga. Hanggang sa eto nga, nakainom ako. Ganon din sila. Etong mga kaibigan ko. At parang imbes na ako ang alalayan nila, mukhang ako pa ang mas malakas sa inuman. Ayun, naiwan ako mag-isa. Napauwi ko na sila. Sinundo sila ng mga partner nila. Sakit, no? Akala ko this time ako tong mawe-wasted. Akala ko ako yung lulupasay sa sahig dahil sa kalungkutan. Pero wala, inunahan nila akong umuwi. Kaya mag-isa ako uli. So ang ginawa ko na lang, nag-book ako sa isang rider app. Nag-book ako ng biyahe pa uwi. 2:00 ng madaling araw. Nilalamig, walang jacket, walang kapote, sarili lang ang dala. At maliit na bag para sa mga personal na gamit. Yun lang. Hanggang sa may nag-accept ng booking ko. Arriving in 5 minutes. Malapit lang. Mukhang kabisado niya kung saan maraming nagbubook ng ganitong oras. Inantay ko yung rider. At matapos ang ilang minuto, bumungad sa akin ang rider na nakaitim na jacket at itim na helmet. Pagkatanggal niya ng helmet niya, napatitig ako, sabi ko sa utak ko. Ang pogi nito ah. May hawig ng onti sa ex-boyfriend ko. Pero mukhang mas yummy. Mas malalaki ang muscle eh. So inalalayan ako ni Mr. Rider sa pag-angkas. Binigyan ako ng hairnet. Inayos ang helmet na suot ko. Kinuha ang bag ko para ilapag sa harap ng motor niya. At hinawakan ang kamay ko para makaupo ako ng maayos sa likuran niya. Sabi pa niya, "Huwag kang mahiyang yumakap ah." DJ Rocky at DJ Jello, sa pagkagwapo naman nitong taong to, mukhang makakalimutan kung may pinagdaraanan ako mabigat. Ang lalim pa ng boses niya, para siyang announcer sa radyo. Parang pang DJ yung boses. Maapil talaga siya. So nagkaroon muna kami ng kwentuhan nung umangkas ako sa motor niya. Alam niyang nakainom ako. Halata raw kasi sa paglalakad ko at sa amoy ko. Then tinanong niya ako, "May pinagdaraanan ka no?" Ako naman, medyo feeling vulnerable, inopen ko na sa kanya. Habang nasa daan kami, naririnig niya ako kasi may nakadikit na mikropono at speaker dun sa mismong helmet niya. So parang nagkakatsikahan lang talaga kami noong mga oras na yun. Hindi alintana ang hangin at hamog sa daan. Sabi ko, "Eto, kahihiwalay lang sa jowa. Napakasakit kuya. Hindi ko alam saan ako nagkulang. Malaman-laman ko na lang may iba na. Tapos ako, eto, napag-iwanan na." Napag-iwanan na naman. Parati na lang, no? Nakakainis nga eh. Nakakainis magmahal. Nakakabwisit. Sagot naman niya, "Naku miss, mukhang kailangan mo munang mailabas lahat yan ah. Lahat ng sakit na nararamdaman mo." Sumagot ako ng, "Ha? Paano? Kakainom ko lang kanina." Sagot ng rider sa akin, Oo nga, pero mukhang bitin pa rin yung ininom mo kanina. Gusto mo ba tulungan kita?" Sagot ko sa kanya, "Paano nga? Anong ibig mong sabihin?" DJ Rocky at DJ Jello,
Derechahan niya akong inoferan. Short time, 3 hours sa isang motel. Naisip ko bigla, hanggang saan pa ba ako magpapakababa? Iniwan na nga ako't pinagpalit, 'di ba? Naisip ko rin, ano pa bang mawawala sa akin? Mukhang wala na. Mukhang wala naman talaga. Kaya ang tanong na lang na kailangan kong sagutin ay kung papayag ba ako sa alok ng rider na ito o hindi. DJ Rocky at DJ Jello, pumayag ako sa alok ng rider. Pumayag ako sa alok niya. Oo, hindi ko kilala ang taong inangkasan ko, pero pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Bakit? Kasi gusto kong takasan yung sakit ng pagkakabigo ko sa ex-boyfriend ko. Hindi sapat ang alak, hindi sapat ang mga luha na nailabas ko sa harap ng mga kaibigan ko. Yung ba parang may kulang pa na kailangan kong gawin. Kailangan ko nga yatang mailabas ang natitira at natatagong sama ng loob ko. At kung may isang tao namang handa akong tulungan na gawin yun, ba't ako aayaw? Kung kaya namang gawin yun. Dinala ako ng rider na ito sa isang motel. Mag-aalas 3 ng madaling araw. Kilala siya sa motel na pinasukan namin kasi nginitian na agad siya nung receptionist. Alam din ang pangalan niya. Elmer. Pabiru pang tanong ng receptionist kay Elmer. Bago, hindi ako naimik. Wala akong karapatang umimik nung mga oras na yun. Pumayag ako eh. Tsaka isa pa, babayaran ko rin naman siya. Kaya, tatanggapin ko ang mga maririnig kong salita at mga gagawin niya sa akin. Ginusto ko rin naman kasi. Dahil alam kong kailangan ko itong pagdaanan. Pumasok kami sa kwartong binayaran niya. Tumayo lang ako, nagtanggal ng mga suot. Hinawakan niya ako sa bewang. At dahan-dahan niya akong tinuruang makalimot. Sa mga sandaling nakatayo lang ako at dinadama ang bawat sarap na binibigay niya. Dahan-dahan ko rin pinipilit ang sarili ko na pakawala ng mga sakit, ang mga panghihinayang, at ang mga lungkot na bumabalot sa puso at isip ko. At akala ko magagawa ko yun pero nagkamali ako. Yung sakit na naramdaman ko nung malaman kong hindi na ako ang mahal ng taong minahal ko parang dumoble. Binibigay ko ngayon ang katawan ko sa isang taong temporaryong aliw lang ang habol sa akin. At wala namang kinalaman sa akin. Yung panghihinayang nauulit na naman ako. Back to zero, parang mas bumigat. Kasi parang nasa negative na nga ako eh, hindi na zero. Negative. Lalo lang nasusugatan ang puso ko. Dahil pinawawasak ko ngayon sa ibang dignidad ko. O kung ano mang dignidad na natira sa akin. Nung iniwan ako ng boyfriend ko. At ang lungkot. Lungkot na naramdaman ko nung ma-realize kong mag-isa na lang ako. Hindi lang dumoble at bumigat, lalo pang sinakop ng lungkot ang buong katawan at kaluluwa ko. Kasi para wala na akong dahilan para bumangon pa. Yung pagkawasak ko noong iniwan ako lalo nang lumala. DJ Rocky at DJ Jello, para bang namanhid na lang ako. Wala na akong ganang magmahal uli. Mamahalin mo. Tapos iiwan ka lang sa dulo. Tapos uulit na naman, susugol na naman. Tapos iiwan na naman ako, paulit-ulit. Cycle na lang ang lahat. Ayoko na ng ganito. At buong akala ko maghihilom ako nung pinapasok ko ang rider na ito sa katawan ko. Hindi. Hindi pala siya nakatulong. Nasarapan ako, oo. Pero yung puso ko parang pinunit lang uli. Tapos parang ginusto ko yung ginawa niyang pagpunit. Ganito pala yung feeling, ganito pala yata talaga ang emosyon na ginugusto mo na lang masaktan. Kasi doon din naman lahat papunta. Sino pa ba ang lalaking magmamahal talaga sa akin ng tunay? Yung tatanggap sa akin ng buong buo.
DJ Rocky at DJ Jello, sawa na akong maghanap. Sawa na akong paulit-ulit na masaktan. Sawa na akong masawi sa pagmamahal. Kailan ko ba mararanasan ang mahalin din ng tunay? Yung tratuhin bilang tunay na babae. Kahit hindi ako ipinanganak na babae. Kailan ko yun mararamdaman? Dahil oo, bading ako. Bakla ako. Bayot. Pero ibig sabihin ba nun? Deserve din namin ang maloko at ipagpalit sa iba, lalo na sa babae. Hindi naman, 'di ba? May puso rin kami, may damdamin din kami. Pero ilang beses ba dapat ang kota namin bago kami tanggapin ang buo ng mga taong minamahal namin? Hanggang saan ba dapat kami magdusa para lang tuluyan kaming maging kanais-nais, katanggap-tanggap at kamahal-mahal? Kailangan ba talaga maranasan din namin ang ipagpalit sa tunay na babae bago namin masabing deserve din naming lumigaya? Fast forward. Natapos ang short time namin ni Ryder. Binayaran ko siya sa napagkasunduan naming halaga. Siya ang naligayahan, siya ang nakontento. Pero hindi nabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Yung inakala ko talagang ngihilom sa akin. Wawasakin lang pala ako lalo. At nasabi ko rin sa sarili ko na nagsisisi ako sa pinasok ko. Nakakasuka pala. Nakakaanginig ng mga buto. Parang nakakadiri. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Walang ayos na kain. Parang pagod lang ako palagi. Wala akong gana. Sa madaling sabi, wasak na wasak ako. Literal na sira. Literal na hindi gumagana. Literal na walang ginagawa. Broken. Sana wag akong tularan ng mga kapwa ko, bading. Huwag nyo nang paabutin sa punto ng buhay nyo na lugmok na kayo sa kalungkutan, sa panghihinayang at sa sakit na nararamdaman ninyo. Takasan nyo ang posibilidad na maging miserable. Hindi kasi maganda sa kalagayan eh. Pero ako bilang tao na marunong pa rin huminga, naniniwala ako nalilipas pa rin naman to. Hindi ko man mabawi o maitama ang mga nagawa ko ng mali. Siguro naman kaya kong palipasin ang mga sakit, panghihinayang at lungkot na nakabalot pa rin sa sira kong puso. At ngayon, nasa kwarto lang ako, nakikinig ng musika, ng mga podcast nyo sa Spotify. Umaasa na darating ang araw na babangon din ako sa kagagahan na pinasok ko. At para sa ex-boyfriend ko naman, isinusumpa ko makakalimutan din kita. Hayop ka! Oo, bakla ako. Pero deserve ko pa rin ng tiwala, respeto at pagmamahal ng isang tao. Buong akala ko ibibigay mo yun sa akin. Kahit alam mong bading ako. Pero salamat pa rin dahil sa ginawa mo, natuto ako. Hindi ko nababalikan pa yung pagiging tanga ko para sa'yo. At isa pa, pinapangako ko sa sarili ko na hindi na ako uulit nalulugmok sa lupa para lang sa isang lalaki. Kahit kailan. DJ Rocky at DJ Jello, pasensya na sa pagiging imotera ko ah. Kailangan ko lang na mapaglalabasan ng sama ng loob. Basta ayoko nang maging tanga uli. And oo nga pala, nagparamdam uli yung rider na bumembang sa akin. Panayang message, panayang tawag. Hindi ko alam kung sasagutin ko o hindi. Pero sure ako, hindi ko siya makakalimutan. Bahala na muna. Tingnan na lang natin kung saan to patungo. Yun lamang po. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Angel. At ito, ang aking Secret File.